Magandang gabi sa inyong lahat. Sino sa inyo nakakaapat ng simbang gabi? Taas ang kamay. Oh. Pangatlo pa lang. Oh, nakaapat na kayo. Sabi ko na nga ba taon-taon ginagawa ko yan. Meron pa rin, no? Simbang tulog. No, nakaapat daw sila. Talo kayo. Apat daw sila. Pampagising lang naman yun eh. Kasi sa simbang gabi, yung mga tao laging natutulog. Lalo pag masyadong mahaba yung humilya ng pare, natutulog na, tululaway pa. Yun, di ba? Pero ngayong gabi, sana naman hindi kayo lahat, mabuti siguro apat lang yung nagtaas ng kamay. Sila lang yung tulog, no? Lahat kayo gising. At kung nakinig kayong mabuti sa pagbasa, ang binasa ko ay ang Ebanghelyo para bukas. Kasi anticipated mass tayo. At lagi kong sinasabi ngayon sa panahong ito, kung nakapagsimba kayo sa akin, na ito ay panahon ng pagninilay. At ang mga ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng mga taong naging mga pangunahing tao ng Adbyento. No? Sinasabi natin na these are the Advent people. No? Itong mga nakarang araw, nagdilay tayo kay San Juan Bautista. Pero ngayong gabi, ang pagninilay natin ay kay San Jose. Sino ba si San Jose? Meron ba ditong Bicolano? Si Jose, kilala mo si Jose? Ang lalaking daing pagkaisi. Oh, yun. Ano kaya ibig sabihin? Walang Bicolano dito. No? Sa amin yun yung joke. Yung si Jose daw, yung daing pagkaisi, parang laging walang alam. No, yun ang ibig sabihin nun. Joke lang naman yun. Kasi si San Jose, hindi natin narinig ang boses niya, di ba? Narinig niyo ba ang boses niya sa Ebanghelyo? Wala. Wala man lang siyang binanggit na isang salita. No? Kahit umungol, wala. No? Talagang napakatahimik na tao. No? Yun yung katangian ni San Jose. Pero malaki at malalim ang pwede nating matutunan sa kanya. Kung kayo si San Jose, at sinabihan kayo na yung magiging asawa nyo ay tisbon. Buntis. Diba? Lagyan nyo yung sarili nyo, no? Buntis pala yung girlfriend mo. Wala Wala kayong premarital sex. Paano nagbuntis yun? Diba? So, tanungin mo syempre, ba't ka nagbuntis? Hindi pa naman tayo nag-sex. Hanggang hawak kamay lang tayo, di ba? Anong sasabihin siya ng babae? Sabi ng babae, hindi, lumukob sa akin yung Espiritu Santo at ako'y nagbuntis, sabi ng anghel. Kung sa panahon natin yun, anong gagawin mo? Dial ka kaagad ng 911, di ba? At kailangan mo ng psychiatrist, no? Di ba? Sino ba ngayon ang magbubuntis, no? Pero nangyari yun kay Maria. Nagbuntis siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At si San Jose ay naggulumihanan. Di ba? Iniisip niya, ipapahiya niya ba itong girlfriend niya? O tatakbuhan niya? O gagawin ko bang break it to me gently? Yan, di ba? Yun yung palaging kinakanta ng mga mag-irog, no? Pag iiwanan mo na ako, please break it to me gently. Yun yung iniisip ni San Jose. At natural na natural yun, di ba? Natural na iisipin mo, ba't ako magpapakasal? Pero sa kahuli-hulihan, nagpasya si San Jose. Hindi kailangan na si Maria ay magbuntis na hindi akin sapagkat ito ay galing sa Diyos. Amen? Pero paano siya nakarating doon? Yun yung kailangan nating pagnilayan. Paano si San Jose nakarating sa pagpapasya na harapin ang isang mahirap at napagsubok sa buhay niya? Siguro kayong lahat tulad ko ay dumaan ng pagsubok sa buhay. Sabi nga ni Scott Peck, no? Siguro mayroon sa inyong mga nakabasa nung libro niya na ang title ay The Road Less Traveled. No? Yung daan daw na bihirang tinatahak. At alam niyo yung unang sentence ng libro niya?
Life is difficult. Ang buhay ay mahirap. Yun ang totoo. Mahirap ang buhay. Yung iba sa inyo siguro, dumadaan dyan sa kasalukuyan. Ngunit paano nyo hinaharap? Doon marami tayong matututunan kay San Jose. Una, si San Jose ay nanalangin. Pag may problema ba kayo, nananalangin ba kayo? O umiinom na lang kayo para makalimutan ang problema? O kaya, di ba, nagdadakdak na lang kayo. O kaya, mainit ang ulo nyo. Lahat ay sinisipa nyo. Sinipa nyo yung upuan, pati yung aso, sinipa nyo. Di ba? Ganyan tayo pag may problema. Pero si San Jose, nung natagpuan niya yung kanyang sarili sa gitna ng mahirap na posisyon, siya ay nagdasal. So yun, mga kaibigan, mga kapatid, yan yung una nating gawin. Pag tayo ay dumaan sa hirap ng buhay, na siguradong dadaanan ninyo, dadaanan natin, unang dapat gawin, magdasal. Ikalawa, si San Jose ay natulog. Diba? Naalala niyo nung pumunta dito si Santo Papa, sabi niya, meron siyang debosyon kay si San Jose na laging natutulog. Diba? The Sleeping Joseph. Meron nga yata dyan, diba? Sabi ni Pope Francis, pag meron daw siyang mga desisyon na gagawin at mga mahirap na desisyon, isusulat niya muna sa papel, ilalagay niya doon sa ilalim ng imahe ni San Jose at tutulugan niyo muna. Alam niyo, marami sa mga mali nating desisyon, padalos-dalos tayo. Lalo pag galit tayo, maghiwalay na tayo. O, di ba? Yan yung ginagkalagad ng sinasabi niyo. Sabi ni San Jose, wag. Kadalasan, ang mga desisyon na padalos-dalos ay mali. Kaya kailangan tulugan muna. No? Matulog muna kayo. Habang kayo'y nagdadasal, matulog muna kayo, tulugan nyo muna. Antayin nyo, huwag kayong magmadali. No? Kasi sabi nga sa Tagalog, di ba, ang taong nagmamadali kapag natinik ay malalim. So yun yung ikalawa, matulog kayo. At sa inyong pagtulog, baka managinip pa kayo ng number sa loto at tinayaan nyo at natalo kayo. No. Di ba? Totoo yun, di ba? Ako, psychologist ako eh. Ganon yung psyche natin. Pag tayo ay rush judgment, yung palagi tayong mabilis maghusga, madalis gumawa ng aksyon, mali yun. Kaya sabi ni San Jose, kung meron kayong mahirap na pagpasyahan, tulugan nyo muna. At pagkatapos ng ilang tulog, saka kayo gumawa ng desisyon. Tama nga naman, dahil by that time, mahinahon ka na. Makikita mo na lahat ng anggulo, hindi lamang yung pagtingin mo sa isang bagay, kundi sa iba-ibang perspektibo ng buhay. Kaya praktikal eh. Pangatlo, sinasabi ni San Jose, sumunod kayo. Sumunod kayo sa sinasabi ng Diyos. Alam nyo, mahirap marinig ang sinasabi ng Diyos, di ba? Sino sa inyo ang nakarinig na ng boses ng Diyos? Nagsalita sa inyo? Wala, di ba? Di naman naririnig ng tenga, di ba? Pag narinig nyo ng tenga, nako, delikado yan. Pupunta kayo sa akin, no? Father, may naririnig akong boses ni Kristo at sinasabi niyang, ako ang bagong Kristo. Oh, di ba? Maniwala kayo dyan, di ba? Sabi ni San Jose, sundin nyo kung ano ang sinasabi ng Diyos. At ang sinasabi ng Diyos ay madalas mapayapa ang ating kalooban. Kasi pinagdasalan natin. Kasi tinulugan muna natin. Di ba? Anong ibig sabihin nun?
Minsan, di ba, meron kayong posisyon na alam nyo maghihirap kayo, alam nyo mahihirapan kayo, meron kayong isasakripisyo, pero sa kabila ng sakripisyo, alam nyo na ito ang tamang hinihingi sa'yo ng Diyos. Nung isang araw, yung unang simbang gabi kwento ko sa kanila, yung kaibigan kong madre, ayaw na ayaw niya yung girlfriend ng pamangkin niya. Kasi ang pangit daw. Pangit talaga. Nakita ko sabi niya, Father, tingnan mo. Oo nga, sabi ko, no? Pangit talaga. Nanay niya lang talaga magsasabi na mahal niya anak niya. Kaya sabi niya, sabi daw nung bunso nilang pamangkin, bakit ang pangit mo? Oh. Anong magiging anak nyo ni Ate Arlene? Pangit din. Okay. Diba? Pero alam nyo, yun ang pinili ng kanyang pamangkin. Kasi sabi ng pamangkin, hindi naman ako naghahanap ng itsurang panglabas. Pangit nga yan, 28 years old, pero may trabaho. Masipag, mapagmahal, mabait, malalahanin. Yan. Kaya sabi niya, ako'y makikinig kay Andrew A. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. O, di ba? Sabi ko, totoo yan. Kasi minsan, yung masyadong gwapo, baka bading pa yun. Di ba? So, hindi mo alam. Okay na yun yung pangit. Basta, mahal ka. Yun yung sinasabi ko, nagsasalita ang Diyos sa karanasan natin. Hindi natin kailangan laging masaya. Hindi natin kailangan malungkot. Kailangan na nating sumunod sapagkat tayo ay may kapayapaan at higit sa lahat, tayo ay may malalim na kagalakan. Yun yung joy. Yun yung pink. The joy of obeying God is when we experience the Lord as the Lord of joy. Amen? Pwede na ba yun? Pag nakakita ko ng humihikab ng, parang sinasabi sa akin, Father, tama na. Ang haba na. 10 minutes lang naman, no? Sabi ni Pope Francis, 10 minutes. Pero 3 bagay ang pagninilayan nyo, di ba? Magdasal, tulugan, at gawin ang sinasabi o inuutos ng Diyos. Sigurado to, kahit mahirap ang buhay, tayo ay magwawagi sapagkat ang Diyos ay Emmanuel. Lagi nating kasama. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po tayong lahat at